Espiritu, ng aming mga kaluluwa, upang patuloy kami, Panginoon, sa paglingkod sa iyo. Amen. Panginoon, sa iyo namin nagtatagubilin ng tagumpay ng gawain ito sa gabi ito, Panginoon. Patuloy na ang iyong pangunguna sa amin, Panginoon, ay laging sumahan sa gabi ito. Kaya pagtatagubilin namin, Panginoon, at ipapasalamat ang sandali ito. Sa matamis na pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Amen. Sige po, muna po tayo kung may upuan. Sige, provide po tayo ng upuan. Kaya, so, glory to God po. Ako nga po pala, ang inyong lingkod, Pastor Rolly Recto. Ako po ay tungo sa matulayan po ng San Jose, bayan ng Calamba at Palaligan ng Laguna. Nakakilala po ako sa Panginoon doon po sa Riyadh, Saudi Arabia. That was February 19, 1988 po. Cute na cute pa ako noon. Ngayon, cute na. Hallelujah. At bunga rin po ako ng ganitong pagtitipon. Kasi, establishment din po yung kumpanya namin. At mula po sa highway, 30 km papasok doon sa amin, disyerto, daanan mo. Kabilaan, basurahan. No? Dampingan. Pero nagtyaga ho yung mga kapatiran sa Riyadh na marating ho yung aming kampo. At ako ho ay nagpapasalamat dahil doon sa kampo namin, hindi niyo ho na itatanong, ako ho yung promotor sa paggawa ng alak. May pasugalan din kami. Ako din ho, pagpasok ko ng kwarto ko, yung mga picture ng mga ball nandiyan dyan. Dami kong film. Ayan. At ganyan din ang itsura. Pag ho ako bumabangka na sa salitang mundo, talagang marami ho kasi akong baon eh. Yung katagang sinasabing pag bumangka na ako doon, talagang mahulog-hulog ang mga tao sa silya sa katatawa. Pagka naman nagkwento ko ng semi-gold, talaga naman parang nanonood ng gold. Meron pang action. Ganyan. Nakala ko ho, sabi nga ho ng mga tao sa akin, Rolly, tamang-tamang pinagdalan sa'yo dito eh. Kayang-kaya mo pasayahin ng mga tao? Eh, talagang ganyan. Hanggang sa dumating ho yung panahon na may manggagawa ho ng Panginoon na ginamit sa amin. At alam niyo ho, tinanggihan ko ho yun. Yan ba si Rolly Recto? Sabi ko, bakit? Hindi naman ho ako pinuntahan na yung kasama ko. Ay pagka Biblia pag-usapan natin, si Rolly Recto ang puntahan natin dahil yan ang leader namin sa Rosario. Nagli-leader ako sa Rosario ho nung araw sa kampanyahan namin. Ikaw ano ka? Sabi ko, ang bibig ko ho nung medyo maanghang pa. Yung ano, hindi nga ho lumilipas sa isang buwan, hindi ako napapaaway doon eh. Ay alam niyo naman, siyempre pagkakain naman na, paksyon-paksyon kami doon. No? Sabi ko sa kanya, ano ka ba talaga? Born again ako, ayan siya, sabi ko na eh. Kung gusto mong uminit ang ulo ko nung araw, magpakita ka sa akin ng born again nung araw. Kasi ako ho ay isang Katoliko, sarado, kandado, meditado, espantado, simentado. Nagtuturo ho ako sa kursilyo, nagtuturo ho ako sa charismatic. But at the same time po, member ho ko ng dalawang sindikato sa Quezon City nung araw. Mabuti na lang hindi ako inabot ni Digong nung araw. Kung hindi, ano ba tawag ng bro? Yung ano, natok sana ako. At sa biyaya ko ng Panginoon, kung sa Pilipinas ho, hindi talaga ako makakilala sa Panginoon. Grabe ho. Lahat ng bisyo, pinasok ko na ho nung araw sa Pilipinas. No? So, dinala ko ng Panginoon sa Saudi Arabia. At yun nung pumunta sa amin doon, nung araw ho, nakakulong na rin ho ako. Namilanggo na rin ako. May mga tatak din ako sa katawan. Member ho ko ng bahala na gang. Andito ho. Pinabura ko, ayaw talaga mabura. May natitira pa rin. At sabi ko nga ho ano kaya okay na ako? Kasi sa totoo lang ho, pag Martes nasa Bustillos ako, doon ako nagsisimba. Miyerkules nasa Baclaran ako. Pag Huwebes, nasa St. Jude ako. Biyernes nasa Quiapo ako. Linggo, doon ako simbahan namin. Pagka ho nakita ng pamangkin ko, Tito, saan ka pupunta? Sisimba. Kasi simba mo lang kahapon na. Baka lumampas ka sa langit ang ginagawa mong yan. So, ganyan ho ako kabanal nung araw.
Kaya pag nagtuturo kami sa kursilyo, nakabarong ho ako. Tuwang-tuwa ang nanay ko. Ang sampagito ko, grabe, ang dami. No? 1 linggo lang ho yun. Kami ho, doon sa kursilyo talagang inuman ho kami. Grabe ho. At nung araw ho, hindi ko ho alam kung bakit ba pag Lunes ho, iba ang kadate ko. Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, rest day muna. Pag hindi mo naman i-delete, baka tumalo sa tulay. Religyoso akong tao. Pero, tapos sa pagka, yung inuman ba, pag nagsimula, hindi namin alam kung kailan matatapos yun. Grabe ho nun, no? At natutuwa ako dahil may mga taong nagtiyaga sa amin. Imagine, taglamig, pupuntahan mo kami doon, 30 kilometro mula highway. Mabas lang ang dadaan, makapuntahan na yung aming kumpanya. Kaya ho ako hindi pa ako nakakabawi sa mga utang ko sa mga tao noon. No? At sabi ko nga ho doon sa doon sa nagpunta sa amin, sabi ko, born again ka pala eh. Ang nanay ko, mga kapatid ko na born again din. Kaya galit na galit ako sa nanay ko noon. Saka sa mga kapatid ko. Akala ko kasi noon na born again, ay ngayon lang. So itutuloy ko kung mamaya yun, Tapos, sabi ko, hindi ako pwede. Medyo parang din ho parang mahita dito pagka marami tayo. Mag-alis lang ako ng jacket, mga kapatid. Bigyan mo si Pastor ng tubig. Hindi, may tubig ako po. Yan. Praise God. Dalawa ko yan, dalawang tubig. Enjoy. Isang tubig na nagbibigay buhay. Ang ating inumin. Mamaya. Praise God. Actually, ayoko tanggapin si Kaloy. Di kagagalangin tondo. Sabi ko, hindi na ako pwede dyan. Ako'y Katoliko, sarado, kandado, bintado, espaltado. Sabi magsisira naman ako sa salita ng Diyos Sabi niya. Sabi ko. Sabi niya. Tapos, makulit ho siya. Tsaka hindi na ako po pwede dyan. Kasi kung ikakarga mo sa barko ang kasalanan ko, baka lumubog. Kasi namilang muna ako. May mga tatak ako sa katawan. Kako. Member ako ng bahala na gang. Naku, eto na. Sabi niya, kapatid, ano ang kulungan na alam mo sa atin? Sinabi ko, pinakasok ko lahat yan. Sa Singapore, nakulong ako. Sa Hong Kong, nakulong ako. Sa Saudi, nakulong din ako. Sabi ko, alam niyo, naghubad siya. Naghubad. Brief lang tinira. Pati ari pinakita niya, may tattoo pa rin. Kung lalagyan mo siya ng tattoo, wala ka ng paglalagyan. Hindi ko na ho inilabas yung tattoo ko. Yung aking agra, naging pipit na lang Sabi ko, grabe to. Ang tatak ho niya, alam niyo kung ano? BNG, BCJ, Komando, halo-halo na, joker na ho siya. Pwede ho siya kahit saan. No? Isa lang hong tanong ang nag-convince sa akin para makinig sa kanya. At yun ho ang itatanong ko sa inyo ngayon. Dalawang tanong ho pala. Ang itinanong sa akin, kailan ako nakinig, gawa ko ng tanong na yun. Are you ready? Amen. Ang tanong niya ho sa akin, eto, itatanong ko sa inyo ngayon. Meron ba kayong maituturo sa aking tao na hindi nagkasala? Tanong ko sa inyo. Meron ba kayong maituturong tao na hindi nagkasala? Wala po. Wala po? Wala po. Asan si Carol dyan? So, tama po kayo kasi ayaw no sa Biblia. Alam niyo ang Biblia, since 1988 hanggang ngayon, hindi ko tinitigilang basahin yan. Pag natapos ko, babalikan ko na naman. Pag natapos ko, babalikan ko na naman. Paulit-ulit ko mong binabasa yan. Pag meron akong gustong maliwanagan ng kapal ho yan, pero ilang beses ko nang inumpisahan tinapos ho yan. Ang sabi ho kasi ng Biblia, sa Romans 3:23, lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung ikaw ay isinilang din lamang sa mundong ito, may kasalanan ka. Tama kayo. Lahat nagkasala. Praise God. Bro, ano nga pangalan mo to? Anak to ni ni Calando Tropa ko rin yung tatay nito
Bro, ikaw na lang ang tatanungin ko, bro. No? At pwede na nung sumagot. Pag hindi nakasagot si bro, palagi ko kaya-kaya ang tanong na to. Okay, agree po tayo na lahat ng tao nagkasala. Amen po ba? Amen. Lahat tayo makasalanan, walang hindi. Kahit ko ako. Sabihin mo na yung pinakamagaling na preacher o mga ngaral ng salita ng Diyos, maging ang mga apostol ng Panginoon Kristo, lahat sila nagkasala. At walang hindi. Amen? Amen. Brad, ano first name mo nga pala? Roman. O Roman na lang, Roman. Roman. Tanggap natin lahat tayo nagkasala. Amen po ba? Amen. Bible na nagsabi po niyan. Roman, ilan naman ang kasalanan ng tao na alam mo? Marami, hindi mabila. May ano, praise God. O sige, sinong gusto sumagot? Ilan ang kasalanan ng tao? Yan ang gusto ko sa mga taga-services, bro. Pastor, malalim ko mag-isip. Talagang, praise God. So, nung ako ho ay tanungin, ang sagot ko, ang sabi ko nga sa'yo, Kaloy, kung ikakarga mo sa barko ang kasalanan ko, baka lumubog. Ibig sabihin, madami. Pero kung bubuksan naman natin ang Biblia, dalawa lang ho ang tinutukoy na kasalanan ng tao. Dalawa lang ho ang uri ng kasalanan ng tao. Una, ito yung tinatawag na kasalanang mana. Original sin, natural sin, inherited sin, isa ho yan. Lahat to ang tawag niyang kasalanang mana. Bakit po nangyari yung kasalanang mana na yan? Kasi, ang sabi ho ng Panginoon sa ating ninunong si Eva at si Adan, Adan, Eva, kainin niyo ang lahat ng bunga ng puno ng kahoy sa halaman ng Eden. Lahat. Huwag lang yung kaisa-isang bunga ng puno ng kahoy na nasa kalagitan to sapagkat sa oras na ito ay inyong kanin, walang pagsalang kayo ay mamamatay. 99% they can eat all the fruits in the Garden of Eden. Huwag lang yung kaisa-isang bunga na nasa kalagitnaan nito sapagkat sa oras na ito ay kanin nyo, walang pagsalang kayo ay mamamatay. Ang tanong, grade 1 pa tayo, alam na natin ito. Kinain po ba nila? Hindi. Ano ba naman? 99% pinapakayo. Yung isa huwag mo nang kainin. Bakit po kinain ni Eva ang bunga ng puno ng kahoy na yun? Because man is never satisfied. Pag sinabi ng Diyos, huwag mong kakanin, yung bunga ng puno ng kahoy, iwasan mo na. Amen po ba? Siguro, si Eva ay namamasyal sa isang lugar na yun, malapit din doon, dumating ho ang demonyo. Saan yung ahas? Ang sabi ho ng ahas, Eva, totoo ba? Yung bang tanong na parang yung bang exaggerated ba? Totoo ba? Na sinabi ng Diyos nyo na pag kinain nyo ang bunga ng puno ng kahoy, mamatay kayo? Oo nga, hipuin man lang doon, mamatay kami. Hindi totoo yan, sabi ng ahas. Alam niyo ba, pag kinain yan, magiging matalino kayo. Magiging parang Diyos kayo. Malalaman niyo ang masama at ang mabuti. Tatalino ka. Hindi ba? Ngayon, magkano tuition ngayon? Sabi nga, sa Lasal, magkano ang isang semester? 80,000, 100,000. Isang sem lang yan. Yung kakain ka lang ng bunga, tatalino ka na. Okay to gano'n Eva. So siguro, lapit na sa puno, siguro, ayon sa mga Bible scholar, yung puno nga talagang hitik sa bunga talaga. At kung titignan mo rin yung bunga ng puno ng kahoy na yun, wala naman nung binabanggit naman sanas doon Basta bunga ng puno ng kahoy na nagbibigay ng kaalaman ng masama at ng mabuti. Siguro, hinipo niya isa. Inamoy-amoy niya. Bango Para bang manggang hinog na ang sarap. Nako. Napitas kayo ngayon. Nakagat niya ngayon. Mukhang masarap. Nakain niya ngayon. Sabi niya kay Adan, Darling, halika, ang sarap pala nito bawal yan Halika na, ang sarap. Hindi para totoong mamamatay tayo pagka kumain tayo nito. Tatalino pa tayo, pagiging parang Diyos tayo. Ganun ba? Dapat, kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos, stick ka lang doon. Kapag kami nagsalita na hindi ayon sa Biblia, huwag mong pakinggan yun. Si Eva wala. Babae talaga, iba talaga ang mga babae.
Sila po yung ugat ng pagkakasala. Si Eva. Kumain din si Adan. Pagkatapos na kainin, nalaman sila yung mga hubad. Kumuha sila ng mga dahon at pinatong sa kanilang mga katawan. Isang araw, dumating ang ama. No? Ang sabi ho ng ama, Eva, Adan, nasaan kayo? Hindi ho ibig sabihin ng Diyos doon na nagtatanong siya kung nasaan siya, hindi sila alam ng Diyos na nagtatago at nagkasa. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. No? Ang gusto lamang ho ng ating Panginoon, ganito ho kasi nangyari, andito ho kami, Panginoon, kasi hubad kami. Nahiya kami sa inyo. Sino nagsabi ng mga hubad kayo? Kinain niyo ba yung bunga ng puno ng kahoy na sabi ko huwag yung kanin? Hindi ho ibig sabihin na hindi alam niyo, alam ho ng Diyos yung. Iniremind lang sila ng Panginoon, no? Doon sa kanyang utos na huwag yung kakanin niya para magsisi sila. Pero anong nangyari ho? Hindi ho nagsisi si Adan. Kasi, yung babaeng binigay mo sa akin, tinukso ko. Gusto ng Diyos magsisi talaga si Adan para mapatawad siya. Hindi talaga nagsisi. Nagturo siya. Dahil sa ginawa mong yan, Adan, isusumpa kita at ang buong lupa. No? At dahil dyan ka nagmula, dyan ka rin babalik. Para kumain ka, bungkalin mo ang lupang yan. No? So, alam niyo ho ba na ang tao, nilikha ng Diyos na walang kamatayan? Nilikha ho ng Diyos ang tao para makapiling niya ng palagian, hindi lang ho ng pang 70 ans, 80 ans. No! For eternity. Pero dahil nagkasala ang ating nunong si Eva at si Adan, yung original plan of God nasira. Nagkasala po sila. Hindi sila nagsisi. O sige, isusumpa kita at ang buong lupa. Pati anak mo, apo mo, hanggang tayo, apo tayo ni Adan. No? Hinarap niya yung babae. Eva, bakit mo naman ginawa yun? Kasi yung ahas tinukso ko. Nadinig niya siguro yung sinabi ng asawa niya, hindi na rin siya nagsisi at nagturo na rin. O dahil sa ginawa mong yan, Eva, isusumpa kita at pahihirapan kitang lubha sa iyong pagdilhi hanggang sa iyong panganganak. O ngayon, hindi ba? May obigay ni ngayon. Meron pang kamadrona. Di ba? Bago mga anak babae, check up dito, check up doon, may namamatay pa sa panganganak. At saka yung babae pa nagdili, hirap na hirap. Hanggang sa panganganak, talagang hirap na hirap ang babae. Amen po ba? Kasi nasa ilalim sila ng sumpa. No? Alam niyo ba, nakita ko yung aso, tonto ako Alam niyo, mahilig din ako sa hayop Meron kaming alagang aso doon, babae. Kung tawagin namin si Tagpi. Ganyan-ganyan ang kulay Ikaw mo maganda yung aso, ang dami hong namamasyal na aso din doon. Kaya ang dami hong naging asawa ng aming tagpian. Itagpian na doon. No? Inabot ko ng 34. Ewan ko kung inabot nyo si paring Loloy, pag umaga ho, yung bago niya, ang bigat, nagbibisikleta ho yun. Puro pagkain ng aso ho laman. Habang pinapakaya, galit yun. Puro kayo! Padami ng padami! Ako naman naghihirap dito! Pero matutuwa ako naman kasi yung mga magnanakaw na, yung magnanakaw sa, kasi may mga, din kami doon mga, tawag dito, mga tabak na materyales, may mga tansong, yung mga Libyano, di makapunta ron. Hinahabol sila. Praise God, So, ganyan nangyari. Ngayon, hinarap niya yung ahas. Wala nang tanong-tanong. Simula ngayon, ikaw ahas, isusumpa kita sa lahat ng uri ng hayop sa balat ng lupa. At meron pa ako nabasang libro sa Saudi na ang sabi po doon, na lahat ng taong makakita sa iyo, papatayin ka. Di ba? Pag nakita ka ng ahas, anong tendency? Uy, ahas! Patayin niya. Nasa ilalim pa rin sila ng sumpa. Amen po ba? At kung tatalong po tayo, lumang tipan po yon. Kung tatalong po tayo sa bagong tipan, ang sabi ko doon, sa Romans 5:12, na sa pamamagitan ng kasalanan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa buong sangkalupaan at ang lahat ay namatay ng dahil sa kanyang kasalanan. Ang sabi ho doon, lahat daw po ng tao namatay na nang dahil sa kasalanan ni Eva at ni Adan. Ibig sabihin, lahat ho ng tao na nagmula kay Eva at kay Adan, meron ho tayong tinatawag na kasalanang mana.
Yun ho ang unang kasalanan ng tao. Kasalanan ng mana. Wala naman ho dito ang pagbiyak ng kawain nandun ka sa loob di ba? Lahat. Nagmula ho tayo kay Eva at kay Adan. Pastor Rolly, ano naman ho yung pangalawa? Ito ho. Ayon ho sa aklat ng Apokalipsis, chapter 21, verse 7 and 8. Ang sabi ho doon, ito ang kakamtan ng magtatagumpay. Sila ay magiging anak ko at ako naman ay magiging Diyos nila. Ngunit sa mga duwag, mga taksin, mga nagpasasak sa kahalayan. Yun ang sabi. Umpisa natin, mga magnanakaw, mga matay tao, mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling, sila ibubulit sa naglalagab ng dalawa ng asupre na siya ikalawang kamatayan dun sa impyerno. Ibig sabihin ho nung pangalawang kasalanan, yung acquired sin or kasalanan na ginagawa, yan lahat na yan pwede mong pagsisihan, patatawarin ka naman. Amen po ba? Pero yung kasalanan ng mana, nakatatak na sa iyo yan. At ang sabi ho doon, sa bandang uli, no? Sila ay ibubulit sa naglalagab ng dalawa ng asupre sa impyerno. Kaya I'm sorry to say, lahat ng taong nabubuhay ngayon, saan ang punta? Sa impyerno. Amen po ba? Amen. Pero, napakayaman ho sa pag-ibig ng ating Diyos amang nasa langit. Sino po nakakakilala kay Mama Mary? Sino po siya? Ano pangalan mo, bro? Bro, ano mo yung sukat ng paano? May bota kami doon Magaling. Siya po ang ina ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Mula ho sa lumang tipan, sa aklat po ng Isaiah chapter 7 verse 14, ang sabi po ni Propeta Isaiah, dadating ang panahon na ang Diyos ay magbibigay ng isang tanda na mayroong isang dalaga na maglilihi at manganak ng isang lalaki at ang pangalan itatawag sa kanya ay Emmanuel. Bro, anong pangalan ito? Kunin mo rin. Emmanuel. Ang Emmanuel, ang ibig sabihin noon ay Tagapagligtas. sumasa atin ang Diyos. You know? Kasi nung araw, kapag ang bata ay ipinanganak na, kung ano ang pangalan niya, yun ang karakter niya. Kagaya ni Samson. Ay, ano ibig sabihin ng Samson? Strong man. Yung John. Ano ibig sabihin ng John? Alam niyo, si John, anak po ni Elizabeth ni Zacarias. Matatanda lang sila, baog pa. Ang sabi ho ni Elizabeth, sabi niya, Lord, bigyan mo naman kami ng anak. At pag bigyan mo kami ng anak, ibibigay din namin sa'yo. So, nung anak, si Elizabeth, kamag-anak ni Maria. Ang sabi ng anghel, ang ipapangalan mo sa kanya ay John. Ano ang ibig sabihin ng John? Ibig po sabihin ng John ay precious gift from God. Amen po ba? At pagkaraan po ng 740 taon, nanaog po ang Anghel Gabriel mula sa langit at pumunta sa lupa. At kinausap po si Maria na ang sabi, Maria, ikaw ay babaeng pinagpala sa babaeng lahat, sapagkat ikaw ay dililiman ng kapangyarihan ng kataasasan, ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki, at ang pangalan itatawag mo sa kanya ay Jesus! Ang ibig sabihin naman po ng Jesus ay tagapagligtas, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang liwanag po ng Matthew chapter 1 verse 21 hanggang 23. Nang bumaba po ang Anghel Gabriel at kinausap si Maria nang sabi, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sino rin po magliligtas sa atin sa ating mga kasalanan? Jesus. Maliwanag po ang sinabi ng Biblia. Ang sabi po ng Biblia, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, maliban lamang sa pangalan ni Jesucristo. Mga Gawa 4:12. At mismo ang Panginoong Jesus ang nagsabi, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makarating sa Ama, sa langit, kung hindi sa pamagitan ko. Hindi ho sa pamagitan ng sekta o relihiyon, no. Kung pamagitan po ng sekta o relihiyon, sige, salihan natin ang lahat ng relihiyon. Pero ang mga relihiyon, nag-aaway-away nga. Kahit tayo Muslim, kapwa Muslim, dito. Huwag natin palayuan yung, ito na lang, East and West lang. February 11 ba yan, bro? February 17, 2011. Ito mismo. Bago pumutok, Allahu Akbar, boom! Yung kabila, ganun din.
Hindi ho sekta o relihiyon ang makapagdito sa ating kundi ang ating Panginoon Jesus. Ang liwanag ko rin sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. Ang sabi ko naman ng mga tao na pinupuntahan ko ang mga bahay, Pastor, hindi ko na ho kinakailangan makinig sa inyo. Kasi nagpipray naman ho kami. At may Bible din ho kami. Tama naman ho mag-pray. At tama naman ho magbasa ng Bible. Kasi ang sabi ho ng 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Huwag daw ho kayong titigil ng pananalangin. At sinabi din ho ng Panginoon sa Kristo, Matthew 4:4, na hindi lamang sa tinapay dapat mabuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa labi ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kung kumakain ka ng ilang beses isang araw, bro, wala kang merienda? Yung na matutulog pa, bisa kumukot-kot pa sa loob ng kama eh. May baon pa, di ba? In order for you to live physically, kailangan kumain ka ng 3 times. Di ba doon? May lalagyan pa, may plastic bag pa. Pang-uwi. Eh, di ba? Praise God. Para mabuhay ka. Tandaan natin, ang tao po ay kaluluwa, katawan at espiritu. Para mabuhay ka ng espiritu, ito ang pagkain ng ating kaluluwa at espiritu, ang salita ng Diyos. Kasi ang sabi ng Panginoon sa Kristo, man shall live not by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Amen po ba? Amen. Sabi niya, may Bible din kami. Nagpipray din kami. Tama nga naman. Sabi ko, balikan mo natin ang Biblia. Ano ho ba ang sinasabi ng Isaiah 59:1-2? Ano ang sabi ng Isaiah 59:2? Ang sabi ho ng Isaiah 59:2, the same prophet po na nangaral na dadating si Maria para ipanak ang Panginoong Jesus. The same prophet din po ang nagsabi. Ang sabi po ng Diyos, through prophet Isaiah, hindi ako bingi para hindi ko madinig ang iyong mga panalangin. At hindi na maiksi ang kamay ko para kayo ligtas, kundi ang inyong mga kasalanan ang nagtakip sa aking mga muka para kayo ay hindi ko mapakinggan at yan din ang dahilan ng paglalayo natin. Ibig sabihin, kung yung kasalanan ng mana ay nasa sayo pa at yung ginagawa mo kasalanan ay sabi nga ba, marami ay nandiyan pa. No matter how hard you pray, God will never, never, never hear your prayer because of your sin. No? Bro, paano ba ito pinatay? Huwag mong aihataw, bro. So, ibig sabihin, hindi ho tayo pakikinggan ng ating Diyos kung yung kasalanan ng mana ay nasa sa atin pa at yung kasalanan ginagawa natin na andyan pa. No? Alam nyo, ang Diyos at ang tao ho, they have a perfect relationship and fellowship with God. But because of sin, naging barrier po, naging harang po yan. Ito ang Diyos, ito ang tao, ito yung kasalanan. Ang mga tao ngayon, grabe pa. Palaki ng palaki ang gap na yan ng kasalanan. Amen? So, nakakaawa naman ang tao. Pero, ang sabi nga ho ng John 3:16, ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesucristo na kung ang sino mang sa kanya isasampalataya ay hindi na mapapahamak doon sa impyerno kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan doon sa piling ng Diyos sa kalangitan. Amen po ba? Pastor, anong gagawin namin? Kasi, pag nag-pray kami, hindi kami pakikinggan kasi andun pa yung kasalanan ng mana. Andun pa yung kasalanan ng ginagawa namin. Anong gagawin namin? Ito ang sabi ng Biblia. Mag-pray na kayo mag-pray, hindi kayo pakinggan ng Diyos. Hindi ho makakarating ang prayer niyo. Ba't nag-pray ako? Hindi kami nagpray kami, nagkaanak kami. Tama po yan. Alam niyo ang Diyos, siya ho ay, siya po yung tinatawag na mapagpalang Diyos. There is already a divine law at natural law na umiiral po sa mundo ito. Pag nag-asawa ka, magkakaanak ka. At lahat ng mabubuting bagay, ay galing sa Diyos. Amen po ba? Amen. Ngayon, paano kami pakikinggan? Alam niyo ho, ang nakita ko ho dito sa Biblia na pinakinggan ng Diyos ng panalangin ni isa lang. Ito ho yung panalangin, yung tinatawag na apostolic prayer. Panalangin ho ng pagsisisi at pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Yun lang ho ang pinakikinggan ng ating Panginoon. Hallelujah.
Kaya ang sabi nga po ng Biblia, kapag mayroong 2 o 3 na nagkatipon ng dahil sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. So kasama po natin ang Diyos ngayong gabi. Amen po ba? Amen. Maaaring ando doon ang Panginoon. O maaaring ando doon. O maaaring andito. Basta andito siya. Matthew 18:20, if there are 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. Yun ho ang sinabi niya. Maliwanag pa po sa sikat ng araw ang sinabi ng Panginoon na pagka mayroong 2 o 3 nagkatipon dahil sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. Kilala niya kayo. Wala kayong maililihim sa Kanya. Alam niya ang problema niyo, alam niya ang pangailangan niyo. Kilala niya kayo. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Praise God. So, at ang sinabi po ng Panginoon sa Revelation 3:20, kapag ang isang tao daw po ay nakakapakinig ng kanyang tinig, siya daw po ay nakatayo sa pintuan ng kanyang mga puso at kumakatok. Ngayon, bagamat boses ko ang nadidinig ninyo, pero ang salitang sinasabi ko sa inyo ay salita ng ating Panginoong Hesukristo sa gabing ito. Kaya ngayong gabi ho, kumakatok ho siya sa pintuan ng inyong mga puso. Ang tanong ko sa inyo, nais niyo ba siyang pagbuksan? Nais niyo po siyang patuloyin sa inyong buhay? Amen. Amen po ba? Amen. Alam niyo ho, ang isang napakagandang pangako ng ating Panginoon. Kaya kayo na andi dito, nagtsatsaga sa lamig, sa init, sa mahirap na trabaho, para mabigyan natin ng magandang kinabukasan ng ating mga anak. Amen po ba? Amen. Magandang bahay, magandang buhay, magandang edukasyon, magandang pangkain. Para sa kanila lahat ang inyong naghihirapan. Amen po ba? Ang pangako ho ng ating Panginoon, sumampalataya ka, maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. No? Tandaan po natin, lahat ng tao na bubuhay ngayon, mamamatay. Amen po ba? Amen. Walang taong nabuhay sa baba ng lupa ang hindi namatay. No, mamamatay po tayong lahat. And there are only 2 destinies of man. Heaven and hell lang po. Wala hong patatlo. Langit at impyerno pa lang. At sabi nga ho na Hebrews 9:27, it is appointed unto man to die once and after that judgment. Minsan lamang itinakda sa mga tao mamatay na minsan at pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Kapag namatay ka ngayon, dalawa lang ang pupuntahan mo. Isang langit at isang impyerno. At ayon po sa Romans 8:1, there is no more condemnation to them who is in Christ Jesus. Wala na raw hong paghatol sa mga tumanggap kay Kristo, sa mga nakikristo. Amen po ba? Amen. Kaya ang tanong ko sa inyo, nais nyo ba siyang tanggapin sa inyong buhay ngayong gabi? Amen. Pangako niya, sumampalataya ka, maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Amen po ba? Amen. Kayo po ay nagtsatsaga sa lamig, sa init, sa gutom, sa hirap, sa pagod, para lang mabigyan natin ng magandang kinabukasan ng ating mga anak. How much more yung buhay na walang hanggan para sa ating mga anak. Amen? Kayo po, especially mga tatay, kayo po yung tinatawag na magiging channel of blessing. Kaya spiritual, kaya physical, kayo po ang gagamitin. Kaya ito pong ginagawa natin ngayong gabi. Ito ho ay isang pagpapala na hindi na mawawala sa atin ngayong gabi. Kung tatanggapin yung ating Panginoon sa ating pagligtas, kasi ito yung ating katawan eh. Ito yung ating buhay. Una, ito ho yung katawan natin. Brad, 3 times a day tayong kumakain. May merienda pa. Ano na lang, boxes na lang yun. Sige, libre na lang yun. So, ito ho yung naliligo, ito yung nagtatrabaho, ito yung nag-aasawa, ito yung nagdadamit, ito yung nagtatrabaho. Ito yung contact sa physical world. Pangalawa, ito po yung kaluluwa. Kapag ikaw ay masaya, ito yung gumagana. Kapag nagagalit ka, ito yung gumagana. Kapag umiibig ka, ito yung gumagana. Kapag ka may decision making, ito yung gumagana. Ito yung tunay na ikaw. Ito yung tunay na tao. Ito yung hindi mamatay yung kaluluwa. Ito yung maaaring mapunta ng langit o ng impyerno. Ito, lalagyan lang ito, shell lang ito ng tunay na tao ng kaluluwa. At yung patatlo, ito ho yung tinatawag na espiritu na sinabi ho ng ating Panginoon, sa oras na kanin nyo ang bunga ng puno ng kahoy sa kalagitnaan ng halamanan ng Eden, mamamatay kayo. Kinain nila, kaya ito ho yung namatay. Amen? Namatay ho ito, kaya ang nabubuhay lang sa kaluluwa, sa katawan at sa kaluluwa lang po.
Dito ako magtatapos. Dito sa isang kwento na ito. Alam niyo, sa Biblia, may nangyari ho sa ating Panginoon at saka sa isang tao. Alam niyo, pag sinabi yung Pariseo, sila ho yung tinatawag ng mga tao na dalubhasa sa kautusan. Alam nila ang kautusan ni Moises, lahat. Dumating ang Panginoon sa Kristo. Laban ho sila sa Panginoong Hesus. Ngayon nila sa Panginoong Hesus, sa mga Pharisees. Maliban ho kay Nicodemus, nakaisa-isang Pariseo, na nakakita ng himala, bumuhay ng mga patay, nagpalakad ng mga pilay, nagpadilat ng mga bulag, nakapagsalita ng mga pipi, ang mga bingi nakadinig na. Yung mga pilay, nagsasayaw pa. No? Pagkatapos ho, nauutusan niya yung dagat, tigil alon, yung hangin tigil. Tapos, ang 5,000 tao na sa harapan niya ganyan. Gutom na, saan kakain to? Kumain siya. Kumain lahat ng 5,000 tao sa pamamagitan mo ng panalangin. O ilan ang tinapay niyo dyan? Lord, ililima ho At saka ilang maliit na isda, akin na. Father God, salamat po sa tinapay nito. Sige, pamigay niyo. Doon sa tinapay niyo, kumain ng 5,000 tao. Nakita ko ni Nicodemus. Pumunta ko siya isang gabi sa ating Panginoon. Sabi niya, ini yan. Si Nicodemus, teacher, tuloy ka. Sabi ni Nicodemus, Lord Jesus, alam ko kung kayo ay isang gurong galing sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng himala na ginagawa niyo malibang sumasa inyo ang Diyos. Alam niyo ang sabi ng Panginoon Jesus. Tandaan niyo ang sasabihin ko sa inyo sa verse 3. Malibang kayo ay ipanganak na muli, hindi kayo makakakita ng kaharian ng Diyos. Ano ang sabi ni Nicodemus? Paano ako ipapanganak muli kung ay matanda na? Makakapasok ko ba sa tiyan ng aking ina para ipanganak na muli? Tanda mo ito, Nicodemus, teacher pa naman kayo ng kautusan. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu at espiritu. Kagaya niya. May tatanong ako sa inyo. Total, kayo naman tatay kayo lahat, hindi ba? Isang minuto, may labas ang bata sa sinapupunan ng ina, pwede ba ibalik? Bakit po? Una, ang mahal ng bahay sa Panginoon kasi babalik mo ulit. Matataga ka na ng tatay nun. Di ba? So, hindi na pwede ibalik. Bakit? Yung bata pag nailabas na, lumalaki. At yung sa babae, bumabalik sa dati. Amen. Huwag na kayo mag-isip ng iba. Ngayon, di ba? So, ang sabi po ng Panginoon, ang pinanganak sa laman ay laman, ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo. Lahat ay kinakailangang ipanganak na muli sa espiritu. Ikaw, hindi ka na pwede ipanganak muli sa laman. Hindi ka na kasi sa sinapupunan ng nanay mo. Ang sabi po ng Panginoon, huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo. Lahat ay kinakailangang ipanganak na muli sa espiritu. Bakit po? Kasi tanging ang espiritu lamang ang may kakayanan o may kamalayan na makipag-ugnay sa Diyos sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Kaya ang born-again Christian, hindi po ito isang sekta, relihiyon na itinayo ng tao, kundi ito ay isang solusyon ng Diyos para sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Amen? Amen. Excuse me po. Hallelujah! Kung ikaw ay nagkasala sa kasalanan ng mana at kasalanan ng ginagawa, namatay ka sa Espiritu, kinakailangan ikaw ay panong kabuli. Kaya ang sabi mo ng Panginoong Kristo, do not be surprised for what I am telling you. All must be born again. Kay Katoliko ka, kay Sabadista, kay Iglesia de Cristo, kay Amerikano ka, kay Thailand ka, kay Kabambangke ka, kay Bicolano ka, kinakailangan ikaw ay paano ka muli sa Espiritu sapagkat lahat tayo ay nagkasala at walang nakaabot sa kalwardyan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya ang born again, hindi po isang sekta, isang relihiyon. No. Ito po ang solusyon ng Diyos para sa lahat ng tao para makapiling niya doon sa kanyang kaharian sa langit. Kaya nung mabasa ko ni Dr. Jose Rizal, ang Biblia sa iba't ibang lingwahe, ang kauna-unahang pinakamatalinong Pilipino na bumasa ng Biblia sa iba't ibang lingwahe, sumulat po ng 2 aklat na pinamagatang at El Filibustris. doon niya ho tinuligsa ang mga Kastila dahil sa hidwang pananampalataya na itinuturo sa mga Pilipino. Amen? Amen. Ako ho ay isang Katolikong sarado kandado. Pero na-born again ako. Nakita ko ang laman ng Biblia. At nakita ko ang maraming maling katuruan na tinuro sa atin ng Kastila. At nung malaman ho ng mga Kastila na sila ang tinutulog siya ni Dr. Jose Rizal sa Nola Bitangan at El Filibustrismo, ipinahuli po nila si Jose Rizal at ipinabaril sa
bagong bayan. Amen? Kaya ang Biblia ho ay muling natiklop sa mga Pilipino. Purihin ang Panginoon, nagpadala siya ng mga misyonaryo, mga manggagawa, at nakarating ho ito sa mga Pilipino ay generation after generation hanggang sa ito po ay makarating sa amin. Kaya kami ho na nakatanggap ng mabuting balita, hindi namin ho ito pwedeng itago. Amen? Kapag ka humabuting balita, siyempre, makakabuti ho sa atin to. Kaya nga humabuti, para mapabuti ho tayo ng sitwasyon pagdating ng panahon. Kaya nga po mga kapatid, mga minamahal, ano man ho ang ating kinagisang aral at turo o relihiyon, you must be born again, ang sabi ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat ang ating Panginoon lamang ang may kakayanan o may kamalayan na magbigay sa atin ng panibagong espiritu. Ito. No? Siya ho ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Halimbawa, kagaya nyo, may kasalanan mana, kasalanan ginagawa, binayaran na ho ng Panginoon yan doon sa krus. Kung kayo po ay may utang at binayaran ng tatay nyo, may utang pa ba kayo? Wala na. Ang kailangan lang ho natin, sabi nga ho doon, Daniel 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, ibinigay niya kanyang bukton ng Kristo Kristo, na kung ang sino man sa Kanya ay sasampalataya, ay hindi na mapapahamak doon sa impyerno, kundi mabubuhay na sa piling ng Diyos doon sa langit. At ang napakagandang pangako, sumampalataya ka, maligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambayan. Amen po ba? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. So, sabi mo ng ating Panginoon, kung sino man nakadinig ng aking tinig, ako'y nakatayo sa pintuan ng kanyang mga puso at kumakatok. At ang sino man bubukas sa akin, ako ay papasok at titirang kasama niya at kakain kasama niya. Ngayong gabi po, bagamat boses ko nadinig niyo, pero ang salita sinasabi ko ay salita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayong gabi po, kumakatok po siya sa pintuan ng inyong mga puso. Kung nais po siyang pagbuksan ngayong gabi sa inyong buhay, kung nais po siyang imbitahan, papasukin sa inyong buhay, mananalangin po ako ng isang panalangin ng pagsisisi at panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon. Sundan niyo po ako ng malakas sa panalangin ito at ariin ninyo na ang panalangin ito ay inyo. At ariin ninyo na kayo po ang nakikipag-usap sa ating Panginoong Hesus na nasa ating kalagitnaan ngayong gabi. Amen? Hallelujah? Sige po, pumikit po tayo sandali. At ariin nyo na kayo po ang nakikipag-usap sa ating Panginoong Hesus na nasa ating kalagitnaan ngayong gabi. Gagabayan ko lang kayo sa panalangin ito at sundan niyo po ako sa panalangin ito at ariin nyo na ang panalangin ito ay inyo. Sige po, itaas po natin ating mga kamay bilang tanda ng paglapit natin sa ating Panginoon at pagpapakumbaba. Hallelujah. Sundan niyo po ako sa panalangin ito na malakas sa inyong gabi. Amang Diyos na nasa langit, Amang Diyos sa langit. salamat po Salamat po sa inyong salita sa inyong salita na aming napakinggan na aming pakinggan. sa gabing ito. Sa gabing ito, Lumalapit po kami lumalapit po sa kami inyong harapan. sa inyong harapan. Nagsisisi, Nagsisisi, nagpapakumbaba nagpapakumbaba sa inyong harapan. sa inyong harapan. Patawarin mo po kami Patawarin mo po at kami. pinubuksan mo po namin Pinubuksan po namin ang aming puso. ang aming puso. Inaanyahan ka po namin Niya ka po na namin pumasok pumasok bilang Panginoon bilang at Panginoon sariling tagapagligtas sa liling ng tagapagligtas aming buhay. ng aming At buhay. marami pong salamat Maraming po sa salamat. makapangyarihang dugo Mayang dugo. na iyunak na si Jesus Inak na Jesus. na nabuhos Na buhos sa bundok ng Kalbaryo sa buong bilang kalbaryo. katubusan Bilang sa katubusan aming mga kasalanan. sa aming mga kasalanan. Ama, Ama, ibalaban mo sa amin balabal mo sa ang amin inyong katuwiran, ang inyong ang inyong katuloy, kabanalan. ang inyong kawanan, Bigyan mo kami ng kalakasan ang inyong sa na makapamuhay mamuhay bilang isang tunay na Kristiyano ang tunay na sa isip, sa isip, salita, salita, at sa gawa. At marami pong salamat Maraming po sa salamat pagkakasulat at pagkakasulat ng aming pangalan ng aming pangalan sa aklat ng buhay. sa aklat Sa ng buhay. pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Ito Jesus. po ang aming dalangin. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Manatili po tayo nakapikit. Baba na po natin ang ating mga kamay. Ako na po ang dalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, once again, we thank you, O God, sa gabing ito, sa mga salita na aming napakinggan sa gabing ito. Dalangin ko po, Ama, na ito po ay iukit mo ng napakalalim sa aming mga puso at ikikinsag mo ito sa aming mga isipan, Panginoon. O God. Salamat po, Diyos, O God, sa mga anak na ito na nagbigay ng oras, ng panahon upang makinig sa iyong mga salita. At kayo po ang nagsabi
Lord, na kung uunahin namin ang iyong kaharian, ang iyong katuwiran, ano man ang aming kailangan, ipagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Lord, hindi ko alam ang mga problema ng mga anak na ito, Panginoon. Hindi ko po alam ang kanilang mga pangailangan. Wala akong tanging nalalaman, Ama, kundi walang nalilingin sa inyong kalaman. Ama, bago kami magkahiwa-hiwalay ngayong gabi sa lugar nito, katagpuin mo ang bawat problema, ang bawat pangailangan, at bawat karamdaman sa gabi ito, ang God. Bayaan mo po, Ama, na ang pintuan ng langit ay laging bukas sa mga anak na ito at sa kanilang mga mahal sa buhay. Hallelujah. At ibubuhos mo, Ama, ang masaganang pagpapala na kanilang kinakailangan sa physical, material, financial, at higit sa lahat sa spiritual. Lord, i-protect mo ang bawat anak kong naandito ngayon. Nasa lamig ng panahon, bigyan sila ng malusog at malakas sa katawan, matalinong kaisipan, na maganap nila ang tungkulin ng ating mga balikat na may kaisiyan. Magmamahalan kami dito, Panginoon, na parang tunay na magkakapatid. Mag-uunawaan, magdadamayan, magmamalasakitan, at magtutulungan, Panginoon ng God. Pagpalain niyo po ang mga anak na ito. And we are requesting your ministering angels, O God. Lord, to send it to our beloved, O God. Sa anong mga mahal sa buhay nasa Pilipinas. Lord, we pray that you will continue to send your ministering angels to protect our family, O God. Sa anumang gawa at pangalan ng Espiritu ng Kadliman, sa anumang gawa at pangalan ng masamang tao, sa anumang sakuna, sa anumang mabigat ang karamdaman, at sa anumang bagay na makasasama sa kanila. Let the mighty moving of the Holy Spirit be upon them and be upon us here, O God. Lord, salamat po at sa pasamandalang pag-ihawalay po namin at maging sa aming pagtulog ngayong gabi, bibigyan niyo po kami ng kapayapaan, O God, sa aming pagtulog at magisin po kami sa araw bukas at taglay ang buhay at kalakasan mula sa inyo. At dalayan ko po, Ama, na hindi po ito ang huli, kundi ito ang simula na kayo po ay magsasama-sama sa pagkain ng iyong mga salita sa lugar nito. Pagpalain niyo po ang mga anak na ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen. Pagkakalap po natin yung maganda kami po. At nawa ay okay lang po ba sa inyo na ating Martes na naman tayong gawain dito? Okay, man. Okay naman po ako. isang araw ng pagsamba sa ating Panginoon sa lugar nito. Ano po ba? Amen. Yeah, so maganda kami po. Palayan po tayo ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So, I think pwede na matulog. Hindi po, magbati ang po tayo, magkamali po tayo. God bless po sa inyo. God bless po. Bless, God bless. God bless, God bless. Ang ino ko pala. God bless, God bless. God bless. Hindi na kasama sa mga. Ito pa isang. Yung Tuesday na ho ba? Oh, Martes ha? Alas 7 tayo, hindi 6:30 kasi 6:30, napapakita pa tayo, di ba?